Okay, QuickBooks users, doon sa mga marurunong na, no, na gumagamit ng Premiere. Okay, ito po yung workaround para ma-simplify natin yung paggamit ng QuickBooks Premiere Desktop para sa mga business na contractor and construction. So, nagre-render po ng mga projects, no? So, ito po yung sample na video para po mapa-simplify ang inyong mga trabaho. Una muna nating isa-set up is yung ating customer center, no? Yung ating mga customer. So, sa customer, mag-a-add tayo ng mga jobs, no? Add new jobs, right-click lang natin, and add job. So, diyan tayo gagawa ng project sa customer na to, no? Project, lagyan na lang natin ng project na number. So, yan yung project niya. Okay? So, kung magdadagdag man tayo ng customer, okay, si XYZ Corp. Okay? And then, right-click lang natin, then add job. Okay? So, project na naman siya. So, ganyan yung example na pag-create ng projects, no? Kada customer. So, possible din kasi na from the specific customer, meron multiple projects or multiple jobs tayo sa kanya. So, add na naman tayo. Right-click lang, tapos add jobs, tapos project na naman. So, simplify nyo na lang po para hindi po masyadong mahirap. So, something ganito po yung itsura ng setup natin sa customer. Pangalawa naman natin isa-setup is yung ating chart of accounts. Okay? Sa chart of accounts, una ng pansin yung ating income account. So, lagay muna natin construction income. Tapos, I have here construction, cost of construction. Okay, tapos naka-downline sa kanya o naka-sub-ledger sa kanya yung construction na material, equipment rental, subcontractor expenses, workers' compensation, and other construction costs. Sinimplify ko na nga po yan, no? So, kung gusto niyo pong dagdagan, you may do so, pero mas maganda as tawag doon sa financial statement na simplify lang yung ating ledgers. Okay? I-simplify nyo na lang po para hindi po masyadong sobrang dami ng ating ledgers na nire-reconcile, binabantayan. Okay? So, as simple as this. Okay? So, ganyan po yung setup. Ulit, construction income, tapos construction cost. No? So, ano yan? Construction cost ng material, equipment, subcontractor, worker compensation, saka other construction cost. So, yung mga miscellaneous cost, diyan ko na ipinapasok other construction cost. Okay? May mga other charges na mga maliliit lang na minimal cost lang, miscellaneous expenses na ipinapasok natin sa project, diyan ko na lang inilalagay po lahat other construction cost. Okay? And then, sa ating item list naman, na setup. So, unang sa setup nyo is customer. Pangalawa, chart of accounts. Okay? Kailangan po maayos yung ating chart of accounts. Pangatlo po is yung item list. Sa item settings, ang gagawin naman natin, isa-set naman natin yung service charges. So, new item, tapos dagdag tayo ng service. Okay? So, ito yon, ginawa nating service item, which is yung ating construction service. So, ganyan lang siya. Construction service, itag nyo lang kung ano yung income account na nasa ledger natin kanina. Okay? Construction service, lagyan nyo ng description, and then tag lang natin kung ano yung construction income dedicated for that. Okay? Pangalawa is yung ating other charges. So, right-click, create new, other charges. Okay? So, this time naman, ang gagawin naman natin na other charges is, eto mga to, no? Cost of construction. So, equipment, rental jobs, material cost, other construction costs, subcontractor expenses, and workers' compensation. So, bakit po natin ginagawan ng may ledger naman siya?
ba't natin ginagawa ng items? Kasi po sa estimates, hindi naman po matatag doon yung 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 expenses, but matatag doon yung items, item expenses. So, ginawa natin siya ng other charges. Okay, other charges. Tapos, tinag natin yung ledgers. Okay? So, tingnan natin isa-isa to. Halimbawa to, construction cost, edit ko lang. Ang nakatag sa kanya na ledger is yung cost of construction. Okay? Yung equipment rental, edit ko lang. Nakatag naman sa kanya is yung equipment rental jobs na ledger. Okay? Tapos, material cost, edit. Okay? Ang nakatag naman sa kanya is, ito, material cost. Okay? Subcontractor expenses, edit ko lang. Nakatag sa kanya is subcontractor expenses. Okay? Worker compensation. Okay? Sinimplify ko na lang po yung ano dito yung payroll ng workers, no. Nilalagay ko na lang worker compensation para hindi na masyadong masalimuot pa yung payroll. Okay? And gawin niyo na lang po yung mas detailed sa inyo pong pag-prepare ng payroll. Para lang to sa construction na mas mabilis lang maintindihan at sa mga gumagamit na. Okay, ito po yung ating setup for items, no? And then, sa ating inventory naman, okay, ganito yung ginawa kong approach sa ating inventory. Right-click, create new, tapos inventory part. Okay? So, ginamit ko po yung inventory part. Okay? Pag-setup. So, tulad nito, gumawa na ako dito ng, alimbawa lang ay tubular. So, ito yung ginagamit sa construction, for example. So, edit natin yung tubular para makita natin yung setup niya. Tubular, okay? And then, yung kanyang construction income. Pagka nabenta natin yung items. Expenses niya is construction and material cost. And then, yung inventory side niya is inventory asset. Okay? Tapos, naka-downline sa kanya or naka-sub sa kanya, sub of tubular, yung mga sizes. Okay? So, meron tayong the same lang siya ng ledgers na nakatag. Ang kaibahan niya lang is meron siyang magkakaiba siya ng sizes, no? I forgot yung unit of measurement, lagyan natin. Gawin natin each. Okay, para may unit of measurement tayo diyan. Edit items kasi ito ay inventory asset. Lagyan natin ng unit of measurement. So, something ganito po itsura ng setup natin pagdating sa ating inventory items. So, why? Pagdating sa report ng inventory items natin, naka-organize siya ng groupings na ganyan. So, stock status by item, ganyan po yung itsura niya. Diba? Madaling tignan. Magkakasama yung tubular or kung meron kang angular, magkakasama din yung angular. So, ganito po yung setup ng ating item. So, unahin nyo pong i-setup ulit. Chart of accounts, customer center, na nakaganito po yung itsura niya. Pangalawa is yung chart of accounts. Okay? Chart of accounts. Okay? Chart of accounts. Para alam nyo kung ano yung itatag nyo na expenses. And then, pangatlo is yung ating item list. Okay? Pag na-setup nyo na yung item list, pwede na tayo mag-post ng transaction sa ating construction. So, meron pa palang isa, pahabol, no? Gagawa ako ng isang item group. Okay? Ang gagawin ko is group. Okay? Tapos ilalagay ko dyan yung service item. So, ito siya. Gumawa na ako kanina. So, ito ay construction service project. Edit ko siya para makita ko yung settings. Ang nakalagay sa kanya, construction service project. Okay? And then, nilagay ko dyan yung ating service. Okay, na items. Tapos, yung ating mga estimated cost
nung magiging projects. Para saan po to? Mamaya makikita nyo po sa actual estimates para ma-generate natin yung estimate versus actual details. Kasi po, kino-costing din natin yung project para po magkaroon po siya ng cost. Okay, makita natin yung profitability per job or per projects. Yan po yung essential niya. Bakit ko naman siya ginawa ng groups? So, ginawa ko siya ng groups para pag pinasok ko siya sa estimates is magkakasama na siya, no? So, halimbawa, project 5313. So, nilagay ko yung construction services na group. So, lalabas dito yung estimated cost. Estimated cost. Kasi pwede tayo maglagay ng estimated cost dyan. No? Nag-estimate tayo dito ng material cost, subcontractor cost, worker compensation. Yan. So, explain ko na lang po yan sa susunod na videos natin. So, thank you. Okay, from our previous videos, no, yung paano mag-set ng ating mga kakailanganin para sa contractor business or project business sa QuickBooks. Panoorin nyo po yung ating previous video kung hindi nyo pa po napapanood para po tuloy-tuloy tayo pagdating sa transaction. So, essential po yung ginawa natin noong nakaraan, no? Yung nag-setup po tayo ng setup ng ating customer, setup ng ating chart of account, setup ng ating items. So, yan yung item list. Okay? Ngayon, post naman tayo ng estimate. So, ito na. From estimates, lagay natin si projects. Tapos, gagamitin natin dito yung ating yung ating construction service project na groups. Para nakasama na dyan yung mga items na to, yung mga cost. Okay? Kasi pwede nating i-estimate kung how much yung cost ng ating magiging project. So, halimbawa sa material cost, mag-budget tayo ng, let's say, 50,000. Subcontractor cost, let's say, 30,000. Tapos, sa worker compensation, sabihin na natin na mga 50,000 din. Okay? And then, yung ating equipment rental, mag-rent tayo halimbawa ng mga nasa 10,000. Tapos, other construction costs, yung mga miscellaneous. So, mag-budget tayo ng mga 5,000 lang. So, ayan o, meron tayong total na average 145,000. No? Pwede nating i-charge yan directly dun sa ating customer. No? Meron yung markup dito kung magkano yung bibigay natin ng markup. Pero this time, gagamitin lang natin to analyze the cost. So, meron ka ng 145,000 estimated cost dito. Okay, ngayon, yung ating service income or yung ating construction service, dyan natin ilalagay yung ating i-charge sa ating customer. Okay? So, halimbawa, itong project na to is 250,000 na project. So, ang i-charge natin kay customer, 250,000, no? Plus yung VAT. So, dito sa may, tawag doon, dito sa ating mga estimated cost, tatanggalin natin yan kasi nagtototal siya dito, dumadagdag siya. Hindi naman natin siya i-charge sa customer kasi lump sum yung i-charge natin sa kanya. Okay? So, gagawin natin, tatanggalin natin dito. So, kung mapapansin ninyo, nag-ano siya sa markup na negative. So, wala naman pong bearing yan sa financials. Okay? So, pinapakita niya lang, ito yung estimated cost. And then, tawag doon, i-charge ba natin siya kay customer? Since hindi, nakalagay lang siya na negative. So, wag niyo pong masyadong pansinin yan kung meron niyang financial effect, wala po. Okay? Tapos, yung ating total, 250,000, total project is 250 plus VAT, so naging 280,000 yung i-charge natin kay customer. Okay? So, save na natin yan. Save. Ngayon, kung gusto nyo pong
check yung print preview. Hindi po makikita yung ano niyan, hindi po makikita yung pinaka detailed nung ginawa natin na costing. Pag makikita niya lang is yung construction service project. So pwede naman tayo magdagdag ng ano dito ng mga notes dito no, kung ano yung gagawin. So pwede tayo mag-add ng remarks dun sa ating estimates or pwede tayo mag-add ng notes. 'Di ba? So pag sinave natin 'yan, okay? Pag sinave natin 'yan, tapos click natin yung print preview, okay? Ayan lumabas naman sa kanya yung mga notes. So pwede nating lagay yung other description sa baba. Okay? So yan po yung pagse-set ng estimate, no? And then, sa setup din ng ating template ng ating printout. So, pwede itong i-arrange accordingly dun sa estimate na template ng company. Okay? So, pwedeng i-layout po yan. Okay? Okay, save and close. So, after that, gagawin naman natin is mag-create naman tayo ng invoice against the estimate. Okay? So, ito. Project 5468. Diba? Lalabas si estimate 0003. Okay? 280,000. Pwede na tayo mag-send ng progress billing. So, create invoice for a percentage of the entire estimate. So, 10% lang yung charge natin for time being. So, ganito po yung itsura niya. Okay? Huwag nyo na pong intindihin na nandyan sa baba yung estimated na lumalabas dito sa baba. Okay? Na mga costing. Wala pong financial value yan, no? Magagamit lang po natin yan sa report. So, for example yan, 10%. And then, charge na natin si customer. Pwede na tayo send ng 10%. Sabihin na natin, ito ay down payment. So, 10% charge na natin dyan sa initial, no? So, pwede na yan yung maging down payment niya for time being. Save invoice. Okay? So, sa ating printout, hindi naman makikita dyan yung ating cost na nilagay, no? Down payment lang nakalagay, yung notes lang na nilagay natin. Okay? Yan po yung itsura niya. And then sa reports, okay, punta tayo sa reports, punta tayo sa job, time, and mileage. Una muna natin titignan is yung ating profit and loss by job. Profit and loss by job. Makikita natin dito, meron tayong job, okay, ABC Corporation, project 5468. Meron na tayong 25,000 na initial income dito sa job kasi nagpadala na tayo ng 25%. Okay? And then, pangalawa naman natin titignan na report is yung ating job progress invoice versus estimate. Okay? Makikita naman natin dyan. Meron tayong progression, no? Meron tayong estimate na 003. Ito, nasa taas. Okay? Meron na siyang 10% na progress. Kasi nag-initiate na tayo ng 10% down. So, go na yung project. Okay? And then, isang report pa is yung ating estimate versus actual detail. No? Estimate versus actual detail. Okay? Piliin natin si 5468 na project. Okay? So, makikita natin dito, ito yung essential kung bakit natin nilalagay yung construction cost. Okay? Ba't natin nilagay pa sa estimate? Wala naman siyang sense pagdating sa printing. No? Pero meron siyang sense pagdating po sa estimate versus actual na report. So, dito natin i-observe na ito yung budget cost ng project, 145, tapos yung actual. So, papasok dyan yung ating
mga expenses pagka nilagay na natin. Nasa ano pa lang tayo, nasa pagpo-post pa lang tayo ng quotation sa customer. So yan po yung relevant nun, ba't natin nilalagay, no? Yung estimated equipment rental cost, material cost, other construction costs, subcontractor expenses, worker compensation expenses. Okay? Sa susunod na videos natin, yung mga ano naman, yung mga expenses naman yung ikakarga natin, no? Yung actual na na-expense natin according dito sa project na to. So, kailangan tumugma dyan yung ating financial statement, profit and loss standard, okay? At yung ating report ng profitability per job, okay? Profitability per job, estimate versus actual details, okay? Estimate versus actual details, okay? Saka yung ating job progress, no? So yung progress ng ating job progress, invoice versus estimate. So kung ano na yung status ng ating job in percentage. So estimate kung ilan na yung nai-invoice natin based dun sa estimate. Okay? So kasi meron tayong tinatawag na progress invoice pagdating sa construction, no? So tulad nito, meron tayong 10% dito. Okay? Save and new. So post na naman tayo ng project 5468. Okay? Pwede tayo mag-create ng additional 40% na progress dun sa estimate. Okay? So magbibiling na naman tayo na 50% completed. Diba? 50% completed na halimbawa sa job. So magbibill tayo ng another, actually 40% yung i-charge natin kasi meron na tayong initial na 10%. So ang total progress natin 50%. Okay? So and then save and close. Okay? Or save and new. Save and new, halimbawa i-fulfill na natin yung buong project. So project 5468. Okay? Ano na natin yan, full completion na natin yan. So, ayan na, 100% na siya. Charge na yung 50%. Completed. Lagay natin dito sa notes. So, completed. Pwede natin ilagay dito kung kailan na-complete yung project, no? December 31, 2023. So, halimbawa, yan yung ano niya, yung completion date. Diba? So, yan. Then, save and close. So, pag tinignan natin yung reports ng progress, invoice versus estimate, okay, 100% na siya. Ito, no? Si estimate 003, yung 5468 na projects. Profitability natin, okay, yung profitability natin per projects, 250,000. Kasi yung 30,000 dyan is VAT. Okay? Wala pa tayong expenses kasi hindi pa tayo nagpo-post ng expenses to this job. So, ang pinakita ko lang po is yung ating pag-i-invoice, progress invoicing. Okay? So, yan. Yan yung ating progress invoicing pagdating sa construction. Okay, from estimates and then create invoice. Sa create invoice, pwedeng progress yan ng 10%, 20%, 30%, and so on and so forth. So, sa next videos, pag-aralan naman natin yung pagpo-post naman ng mga expenses accordingly, no, to that particular job. Kasi may mga expenses tayo na na-incur dyan. So, yun, progress invoice lang muna tayo. So, see you next videos. Okay, hello QuickBook users. No? Ngayon, pag-aralan naman natin sa construction and contractor services, paano naman po pinapasok yung mga expenses ng projects or yung expenses ng job, no? Na may tatag po per estimate. So, halimbawa, ito yung estimates natin, no? Meron tayong kinarga dyan na estimated expenses natin na 145,000, no? So, ano yung kailangan natin dyan?
na posting para mag-materialize or bumangga yung ating estimate versus actual in terms of cost. Okay? So, paano naman yon? Dito naman tayo sa enter bill. Okay? Sa enter bill. So, sa enter bill, magpa-purchase naman tayo ng simplified na lang, no? Hindi ko napapadaanin ng purchase order. Marunong naman na kayo na, no? So, bibili muna tayo ng materials, okay, inventory. So, punta tayo ng hardware, supplier, and then ilagay natin dito yung tubular. Ito, yung ating ginawang inventory items. Bili muna tayo. So, bili tayo ng tag 100 pieces. Pero hindi po natin gagamitin lahat yan. Mag-aalat lang tayo ng gagamitin for the job. No, so for stocking natin to, no, mapupunta yan sa ating inventory. So let's say magkano ba yung tubular 1x2, nasa 200, nasa 350 na yata to. Tapos yung 2x2 ay nasa 450. Tapos yung ating 2x4 ay around 950 yata yan. So something ganyan, okay? Okay, bumili tayo ng 175 worth of inventory items. Okay, ito natin ilalagay yung bat. So, kung merong bat yan. So, gagawin natin their charges, tapos input, bat. Input, bat. Okay. Lagay natin dyan yung ating purchase tax. Okay, na 12%. So, 175,000 times 0.12. So, yan yung bat. So, 12% yung bat niya. Ano ba? 175,000 times 0.12. Yan yung bat. Okay? So, ngayon, hindi muna natin itatag dito yung customer. No? Kasi, ito ay for stocking. So, ibig sabihin nito, nag-purchase tayo ng stocks. Ng tubular. Okay? So, lagyan natin ng APB. So, APB 1351. Okay? Save and close. So, ngayon, nagkaroon tayo ng inventory. So, meron tayong inventory stocks by item na tagwa 100 pieces ng bawat items na yun. Okay? So, nagkaroon na tayo ng inventory. So, gawin naman natin is issue naman natin yung inventory items dun sa job, no? Gagawin natin, gagawa tayo ng internal na project post. Okay? Ito, internal posting to. Dito natin gagamitin. Kasi naka-premiere tayo. Wala tayong multiple warehouse. So, gagamitin natin yung enter bill para ma-cost natin yung material cost. So, ano gagawin natin? Pagka in-issue natin, issue material to job. Okay? So, lalagay natin dito yung material cost. Okay? Diba? Tapos, sa baba, ilalagay natin yung mga materials na gagamitin. Tubular, 2x2, 1x2, 2x2, saka yan. So, mag-issue tayo ng tagsa-10 sa job. Tagsa-10. Okay? Tagsa-10. So, 17,500 issue natin sa job. Okay? So, mangyayari dyan, sa inventory na to, dapat mabawas to sa inventory natin, no? Kasi gagamitin siya sa as material cost. Okay? So, dapat maka-minus. Ma-minus natin. Okay? Tapos, yung material cost natin, ang total niya is 17,500. Okay? Tapos, dito na natin itatag kung anong projects yan. Okay? Pag kinlik mo yan na billable, papasok yan. Pag nag-click ka ng invoice dito sa job na to, pwede mong i-charge separately yung
material na nagamit. Pero since hindi naman, sinama na natin siya sa estimate kanina, sa susunod na yung previous videos natin, i-uncheck na lang natin yung billable. Kasi kasama na siya as a lump sum dun sa ating service project. So, yan. Tapos, gawa ka na lang dito ng material, tawag doon, series, material issuance na series. Okay? Save and new. Okay? Ito po yung itsura. Tignan nyo po. Ito po yung itsura ng ating internal project cost para sa material na ginamit dun sa job. Okay? So, save ko lang. Ito po yung itsura niya. Tignan natin sa ating reports. So, sa ating estimate versus actual detail. Yung job natin na 5468. 5468. Ayan o, nagkaroon na siya ng 17,000 na material cost. Diba? So, nagkaroon na siya ng cost. So, dito po yun sa enter bill. Okay? So, yan. And then, save natin. Save. Okay? And then, halimbawa, mag-i-issue na naman tayo ng another 10. No? So, gawin natin, create copy na lang. No? Create copy. Tapos, balitan natin yung issuance date. Kung kailan niya na-issue. Okay? Tapos, yung reference number. So, nag-issue na naman tayo ng another 10 dito sa job na to. Okay? So, yan. Second issuance, yung second batch ng delivery dun sa job. Delivery sa job. Okay? Save. Tingnan mo na naman dun sa may ating estimate versus actual detail. Magkano na siya? 35,000 na siya. Okay? 35,000 na. So, nagkaroon siya ng cost. Okay? Balik tayo dun sa may enter bill. So, ganyan lang po yung pagpo-post ng issue once. So, halimbawa naman po, kung halimbawa may sinuli. So, nagsoli ng tagdadalawa. Dalawang tubular, dalawang 1x2, dalawang 2x2, dalawang sinuli sa warehouse or sinuli sa ating sinuli from job to ating main office. Nagsoli. So, ang gagawin natin is create copy, di ba? So, ang gagawin naman natin, naka-positive naman para dumagdag siya sa ating inventory. Okay? Tapos, yung total neto is 3,500. Naka-minus naman siya. So, ito naman yung return material from job or project. Okay? So, dahil nag-return tayo ng materials worth 3,500, dapat mabawasan din yung cost, di ba? Ng ating materials. So, save lang natin. Palitan natin yung pula ng series. Okay? So, dapat dun sa ating estimate versus actual na expenses, nabawasan din. So, nabawasan siya ng 3,500 instead of 35,000 kanina. Okay? So, yan po yung pagpo-post ng material cost dun sa projects. Diba? Merong issuance, merong sole, recorded siya. At the same time, pag ginagawa nyo po yan ng maayos and recorded accordingly, nagkakaroon po ng tamang ledger quantity yung ating inventory sa system. Okay? So, ayan, bakit siya naging 82? Diba? Nag-issue tayo ng 10. Bumili tayo ng 100. Nag-issue tayo ng 10. First batch. Second batch, nag-issue na naman tayo ng 10. Tapos, nagsoli ng 2. So, meron tayong 82 pieces sa warehouse. No? So, tingnan din natin yung inventory valuation detail. Makikita natin dito na meron tayong
material issuance, yung MAT, MAT 3535, MAT 3536, tsaka material 3537. So, yan yung sequence niya, no? Nag-issue tayo ng 10, issue tayo ng 10, nireturn yung dalawa. So, meron tayong 82 pieces sa warehouse. Accurate yung ating inventory pag ganyan yung ginawa natin, di ba? At the same time, meron tayong record ng ating job kung magkano na yung actual expenses. Tignan nyo po sa profit and loss statement. Diba? 31,500. No? 31,500 bumawas na dun sa may natin, no? Sa ating income. Okay? So meron tayong income na 250 less yung 31,000 na material cost. Okay? So ito yung ating net ordinary income or net income. So, susunod naman po yung mga expenses naman tulad nitong mga yan, no? So, inuna lang natin yung material kasi it involves inventory, issuance ng materials. Since naka-premier po tayo, wala po itong multiple warehouse. Hindi natin ma-locate yung site-to-site transfer. So, ang ginamit natin is yung functionalities ng ating enter bill. Okay? So, dyan nyo po siya ipapasok. Ganito po itsura pagka nag-return ng materials, ang posting, lagi po nakatag. Lagi po nakatag. No? Kung anong project siya. Okay? Save. Ito po yung issuance ng materials. Ganito po yung itsura ng posting. Diba? Ang simple lang. So, hindi na natin kailangan gawing complicated. So, yan po yung issuance ng materials. Okay? Okay, first issuance, tapos second issuance. Okay? So, kung mag-i-issue pa tayo, ang gawin mo lang is create copy. Okay? Palitan mo lang yung series dito kasi nasa 38 ka na. Okay? Third batch na to. Third batch. Okay? So, same naman yung quantity na i-issue. And then, save natin. Diba? So, ano mangyayari dun sa ating statement kanina? Financial statement muna, affected yung ating material cost. Allocated siya dyan sa job. Profitability per job. Diba? Accurate din. Profit and loss per job. So, ayan 49,000 na gamit sa job na project 4568. Okay? And then, pati yung ating estimate versus actual summary or actual details ang makikita po natin dyan per job. Piliin natin si 4568 na job. Makikita natin dyan yung kanyang 49,000 na estimated. Estimated natin 50, actual usage 49. So, meron pa tayong 1,000 na difference, no? So, good tayo dyan. Nagamit natin na maayos yung materials. Okay? So, susunod naman natin yung other expenses. Okay? Masyadong mahaba yung videos pagka kaya po pinutol-putol natin, no? So, ito pong videos na to is issuance ng materials cost dun sa ating projects. So, see you in the next videos. Okay, part 4 na ng ating video sa ating construction and contractor. Ngayon, pag-usapan naman natin, paano naman natin i-charge yung mga expenses sa projects, no? Or magawa tayo ng report na related sa profitability per job, 'di ba? So meron tayong estimated na equipment rental cost, subcontractor expenses, yung mga worker compensation, other costs. So paano naman siya nagmamaterialize? Yung sa part 3 natin na videos, yung issuance ng mga materials na ginamit sa production, no? sa ating construction projects. Now, ngayon naman, yung ating mga expenses or other expenses na na-incurred pagdating sa ating projects. So, paano naman po yun? So, punta po tayo sa ating home screen. Okay? Ang gagawin po natin is enter bill.
Diniretso ko na po ng enter bill, hindi ko na po pinipio. Pero pagka nag-purchase po kayo ng items, dadaan nyo po ng purchase order. Okay? Kahit po services yung pinapost ninyo. But to simplify sa ating videos, hindi ko na siya pinadaan ng purchase order. Diniretso ko na ng enter bill. Okay? Huwag po kayong maguluhan ha. So, yung ating yung ating videos na nakaraan na separate engagement po tayo pagdating sa mga billings, no? For example, si Build and Paint Service, 'di ba? So, si Build and Paint Service, nag-render tayo sa kanya ng nag-subcon tayo sa kanya. So, binigyan natin siya ng subcon expenses na 25,000. Okay? Nag-send siya ng subcontractor expenses. So, siya yung nagpintura or siya yung nag-build. Hinire natin sila para sila yung gumawa ng ibang mga jobs. Okay? At itatag natin dito is yung ating project. Okay? Hindi po natin siya i-charge sa clients dahil nakalamsam na po dun sa ating estimates. So, ang gawin natin is uncheck natin yung billable. Okay? So, gagawa na naman tayo dyan ng accounts payable voucher. Okay? To record, ito yung ating expenses for paint job. So, halimbawa, ganyan na. So, ito yung ating posting. So, save. Ano mangyayari? Pagdating po sa report, makikita natin yung profit and loss by job. Ayan o, meron siyang 25,000 subcontractor expenses. Nagkaroon na siya. Diba? Sa atin naman, profitability, profit and loss standard, nandun na rin siya. Okay? So, separate engagement yung ginawa natin kasi iba yung billing ng subcontractor eh. So, and then afterwards, later on, nagkaroon naman tayo ng expenses pa. No? So, save and new. Another expenses. So, truck and rental service. So, halimbawa, nanghiram tayo ng truck. So, ang gagawin naman natin is equipment rental or yan. Equipment, nanghiram tayo ng equipment. 5,000 pesos. Sabihin natin 15,000 yung charges. Okay? Tapos itatag natin. Huwag niyo pong kakalimutan na itag yung project para dun po sa report natin naka-incorporate yung expenses na to for that specific project. Okay? Dito naman rented. Nag-rent tayo ng truck. Okay, nanghiram tayo ng truck para dyan sa project. Okay? So, or kung machines man yan, or machines na ginamit natin dun sa projects. So, EPB tayo, separate engagement na naman po yan kay truck rental services. So, magkakaroon po tayo ng utang kay truck rental services na 15,000. Okay? And then, itatag natin yung project na yon. So, save. Okay? Tingnan natin yung itsura ng ating profitability per job. Diba? So, ayan o. Nagkaroon na siya ng equipment rental for jobs, 15,000. For specific project na 5468. So, wala pa tayong worker compensation and other cost. So, okay. Balik tayo dun sa ating homepage. Save and new tayo. So, gawa naman tayo dito. Halimbawa, meron tayong hinire na contractor builder para sila yung nag-ayos ng mga permits. So, gamitin natin yung other construction costs. So, halimbawa, yan yung mga permit, diba? Tapos, kung meron mga other costs dyan, sabihin na natin mga layouts na ginawa, or kung meron man silang mga additional professional fees na construction cost dyan natin ikarga, for example, or pwede kayong gumawa ng separate accounts for that. Okay? So, pwede ding subcontractor yan.
So, nagbayad tayo ng other construction cost sa kanya, tapos subcontractor ng iba. Multiple, no? Dalawa yung nirender natin sa kanya na service. Okay? So, halimbawa sa ating mga permits is 5,000 pesos. Tapos, yung subcontractor natin ng professional is, let's say, 15,000. Okay? Huwag natin kakalimutan, itag kung anong projects. Okay? Uncheck na natin to. Kasi doon sa ating estimates, hindi naman siya chargeable. Okay? So, yan. So, APB na naman po tayo. APB, ibang series na naman. Tapos, ito po yung sample na issuance. Sample expenses posting for job. 5468. So, yan yung example na posting ng job natin. Okay? Save and new. Then, afterwards, nagbayad naman tayo ng payroll. Nag-post tayo ng payroll to construction workers. Okay? So, ang gagamitin naman natin dyan, worker compensation. Okay? Worker compensation natin, let's say, nagpasahod tayo ng 40,000. So, sa ating dalawang workers or tatlo. So, tatag natin dyan yung projects. Uncheck ulit yung billable. So, ito yung ating payroll posting for project 5468. Okay? And then, reference number, gawa tayo dyan ng APB ulit. So, ganyan. Okay? Then, save and new. Okay, so nag-post tayo ng payroll, nag-post tayo ng other expenses. Kung meron pang mga kasunod na expenses, for example, construction expenses ulit, di ba? Or bumili tayo halimbawa ng mga iba pang materials, other construction costs. So bumili tayo ng mga additional na construction items dyan, di ba? So, let's say ang bill niyan is 3,500. Okay? Reference ulit ng APB. Tapos, tag natin yung job. Okay? Uncheck natin yung billable. So, ito yung mga added miscellaneous expenses to project 5468. So, ganyan, no? Then, save and new. So, bumili ka ulit sa hardware ng mga ibang supplies, no, na materials, no? So, material cost naman yung gagamitin natin. Then, alaga niya is 6,500. Okay? Projects. And then, APB na naman tayo. Okay? So, additional materials use to project 5468. Diba? Ganyan lang po yung posting. And then save and new. So we have separate engagement ng ating payables, no? Ng ating payables sa iba't ibang mga vendor, no? Sa ating hardware supplier, contractor, builders, saka truck and rental, diba? Pati yung ating payroll. So, we have separate engagement ng ating payables, and then, pe-prepare natin yung separate payments, diba? Separate payments sa bawat expenses natin, okay? So, ayan, no? Magpe-prepare tayo ng payment kay hardware supplier, or magpe-prepare tayo ng payment kay truck and rental, or post tayo ng payroll posting natin ng expenses ng wages, tapos contractor builder. Di ba magkakaiba siya ng services na nire-render natin. Pero at the end of the report, makikita natin dito yung job natin, profitability per job. Okay? 5468. Ayan, nandiyan na yung ating mga expenses. Okay? And then, yung ating reports na profit and job per estimate versus actual details. Ito yung maganda.
meron siyang report, actual revenue natin, siyempre in-invoice na natin yan ng mga nakaraang posting, di ba? Fulfill na yung 100%. Okay, makikita natin dito. Subcontractor expenses natin, 30,000 lang. Actual natin, 40. So, meron tayong diferensya na 10,000. Diba? And then, dito naman sa worker compensation natin, 50,000 yung budget, 40,000 lang yung naging expenses. So, meron tayong 10,000 na favorable budget. So, pero this time, nag-over-expense tayo, 159,000, budgeted lang natin is 145. Kaya, ang ating profit and loss per job, pagdating sa report, is 91,000 lang. Instead of yung instead of yung expected natin na mas malaki pa, kasi mas malaki yung naging expenses ng actual project this time in this report. So ganun lang po pag-post ng expenses pagdating sa job projects, no, sa ating mga contractor services, construction services, and yung mga architectural firm na nag-charge ng billing. So this is the correct accounting records, kasi po recorded din dito yung ating, di ba, input, sales tax, tsaka purchases tax nandiyan po, no? And at the same time, accurate po yung ating report pagdating po sa ating estimate versus actual profitability per job. Okay? So, yan po naman yung pinaka-importante. Kasi po yung iba, hindi nila na-achieve yung ganitong report kay QuickBooks kasi hindi nila ginagawa yung buong setup. So, kailangan po nyong panoorin yung tatlong videos na nauna. No? Ito po yung pang-apat na videos na. And I hope na naintindihan ninyo. Kung meron po kayong question, i-raise nyo na lang po. Gagawa po natin ng separate videos para ma-explain po natin sa inyo. So, salamat po and God bless!